Hi guys, another session, another day. Welcome po sa ating Forex Weekly Outlook. So mga ka-trade, kamusta po kayo? Kamusta ang buhay-buhay? Grabe last week, no? Ang daming na-bloodbath. Akala ng iba na yung gold dire-diretso na. Talaga natin control ang market, kaya lagi kong binabanggit sa video na i-apply talaga natin yung risk management. Kasi hindi talaga natin control yung market, diba? So tara, pag-usapan na natin kung ano ba yung magiging takbo ng market this week. Kaya kung ready ka na, let's go! So yun guys, titignan muna natin kung ano yung mga schedule, kung mayroon bang high impact news this coming week. So dito tayo ngayon sa myfxbook.com. Saturday, so Monday, ito February 9, ayan. Wala tayong nakikitang mapupulang schedule. Ayan, so by Monday, walang high impact news nakalagay. Tuesday, so sa Tuesday, merong high impact news dito sa New York session. So abangan nyo to guys, itong nakalagay. 9:30 ng gabi. Ayan. Alright. Wednesday. So ito sa Chinese yen, merong high impact news. So sa Wednesday, merong high impact news sa ito during New York session. So sa Wednesday guys, merong NFP, ito high impact news, non-farm payrolls for January. So ano ba ngayon? Sunday. Oh, so dapat last week meron siyang pero meron ditong NFP. So meron tayong high impact news this coming Wednesday. Na yung NFP, nangyayari yan guys every first Friday of the month. So last week, wala bang NFP last week? So yan, abangan natin sa Wednesday. Meron naka-schedule dito. Ito 9:30 ng gabi. During New York session, yung NFP, non-farm payroll. Ayan. So isa yan sa mga inaabangan natin guys na high impact news. Itong NFP na to. And I don't know why, kung bakit Wednesday siya. Kasi mostly ng NFP, nangyayari to every first Friday of the month. So, check lang din natin yan at ingat lang po tayo dyan during that time. Thursday. So, may high impact news din tayo sa London session. Ito po yung oras. Okay, ito yung JBP. So, magiging volatile yung market na yan. Okay, Thursday. Ayan. And then Friday. So ito guys, Friday, doble ingat tayo. So Wednesday, meron tayong high impact news, 11:30 PM sa New York session. NFP naman po yung news na yon. And then by Friday next week, 11:30 PM, meron CPI. So ito guys, ingat lang tayo kasi syempre during high impact news, napaka-volatile ng market. So minsan apektado yung strategy natin. Okay? So ito po yung mga high impact news na parating natin this coming week. Alright? So punta tayo dito sa DXY. So sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ba yung DXY, itong DXY guys, ito yung US dollar index. So bago ako mag-analyze ng mga major pairs, tinitignan ko muna dito kung ano yung takbo ng DXY or itong US dollar index. So dito natin makikita kung ano ba yung momentum ng US dollar para at least magkaroon tayo ng confluence kapag nag-trade tayo ng major pairs against US, makadagdag ng idea or basis kung ano ba yung magiging takbo ng currency pair na yon. So tignan natin sa monthly time frame kung ano yung takbo ng market. Ayan. So ito, titignan natin, ayan. Ito yung pinaka-demand or dito nagsimula yung presyo na tumaas. So sa monthly time frame to. So matagal-tagal pa to bago balikan itong area na to. Ayan o. So nagkaroon dito ng range guys o. Ayan o. So possible na this coming months or this year, possible na magkaroon dito ng retracement. Okay, so medyo matagal-tagal pa yan. Kaya abang-abang tayo sa mga upcoming confirmation na ibibigay sa atin ni DXY. So punta tayo sa weekly. So weekly time frame, ranging ang market.
Zoom natin. Zoom in. Ayan. Alright. So, sa weekly, ang nangyari, tinake out ng market itong liquidity na to. Ayan o. Okay. So, bumaba siya dito. And then, ito guys, nag-iwan siya dito ng fair value gap na possible na balikan ng market to para i-fill out itong gap na to. And then, posibleng i-take out niya tong sell side liquidity na to sa weekly time frame natin. Itong previous na swing low. Ayan. So, punta tayo sa daily time frame. So, kung lalagyan natin yan ng Fibonacci tool, ito. Okay. So, ngayon, yung presyo last January 19, nag-start siyang bumaba dito sa area na to. Ayan. Okay. And then, na-take out niya tong previous na swing low dito sa daily time frame natin. So, nagkaroon dito ng break of structure. At ngayon, dahil supply and demand, so nagkaroon ng supply, bumaba yung presyo, and then unti-unti na siya ngayon bumabalik dito sa premium zone kung saan siya nagsimula. So, meron dito tayong order block. Ayan. So, this coming week, titignan natin kung magbibigay ng confirmation yung market dito sa area na to. Okay? So, mag-aantay tayo dyan kung magbibigay siya ng confirmation para sa sell na position. Alright? Or, possible na umakyat siya dito. Okay? And then, bumaba at bumalik siya ng ganyan. So, ito guys, medyo mahaba pa to. And then, tingnan natin sa next week kung ano pa yung mga ibibigay na confirmation. So far, ang bias natin is posibleng bumalik si market dito sa premium zone at dire-diretso na yung pag-sell niya. Okay? So, ito yung analysis natin dito sa may DXY. Okay? So, punta naman tayo ngayon dito kay Goldie. Ayan. So, ang daming na bloodbath dito last week dito sa gold na to. Siyempre, sa monthly time frame, bullish yung market. Ayan. So, ito yung analysis natin guys last week doon sa Forex Weekly Outlook natin na possible na mag-retrace back talaga si gold dito sa demand zone na to, which is nangyari. Ayan o. So, bumaba siya last week, February 2. Check natin kung ilang pips yung tinaas niya ulit. So, ito, nasa 6,818 na pips yung niretrace back niya at lumipad siya ulit. Okay? Pero, simula nung bumaba siya, halos sa 9,000 pips to. No, binaba niya. Oh, wow! 11,760 pips yung binaba niya since February 2. Grabe, no? Tingnan natin sa daily time frame para maganda yung estimate natin. O, January 29. Since January 29 hanggang ito pinakababa February 2, nasa 11,000 pips po yung binaba ng market. So, ang daming na-liquidate yan. Akala nila na tuloy-tuloy na yung market. Okay? So, sa ngayon, sa daily time frame, yung gold, nandito siya sa discount zone. And then, baba tayo sa 4-hour time frame kung ano pa yung ibibigay na confirmation niya. Okay? So, ngayon, meron siyang magandang confirmation na binigay. So, possible na si gold magtuloy-tuloy na ulit yung pagiging bullish niya. Or, dito may nakita ko na ito guys, possible din na itong order block na to baka i-respect ni gold at magkaroon siya ng confirmation dito at mag-bearish siya. Ayan. Okay? So, titignan natin next week kung ano yung ibibigay niyang confirmation dito sa gold na to. Meron din ako nakikita dito sa area na to. Ito, order block. So, nirespect ng market itong area na to, which is na-anticipate natin last week. Pero last week guys, hindi ako nakapag-trade ng gold kasi very volatile ng market. So, konting move lang dati. Kumbaga, nasa $100. Medyo malawak na yung allowance natin sa stop loss. Ngayon, grabe, yung $100 mo, sobrang compressed na po siya. So, medyo scary po siya. So, this week, tingnan natin kung magbibigay siya ng confirmation. Kung i-respect niya itong order block na to, itong sinabi ko kanina, at mag-bearish or bumalik siya dito sa may demand zone at magtuloy-tuloy na siya. Okay?
So, tignan natin next week kung ano yung mabibigay niya pang additional confirmation dito sa area na to. It's either mag-bearish or dito bumalik sa may demand zone at magtuloy-tuloy na ulit yung bullish momentum niya. Okay? So, tara, punta tayo sa may Euro USD. So, sa monthly time frame, ganun pa rin, bullish yung market. Okay? So, possible na i-take out ng market natin itong previous na swing high na to. Or, kung titignan mo din yung monthly time frame, guys, ito, nagkaroon ng supply, ayan, and then unti-unti siya nagre-retrace back kung saan siya nagsimula dito sa may supply zone na to. Okay? So, ito yung diniscuss din natin last week na possible kapag nagbigay ng respect or ng sell confirmation dito si Euro USD, possible na mag-sell siya para i-take out itong mga previous na liquidity na to. So, dahil sa monthly time frame tayo, syempre, titingin lang tayo dito sa opportunity within that candlestick. Okay? So, punta tayo dito sa weekly. Delete lang natin ang AdSense drawing. So, ito guys, zoom in natin. Ayan. So, ito, nagkaroon talaga ng range. Ito, range to guys. So, yan o. So, kumbaga, sa support and resistance, bumangga-bangga siya dito sa baba. Ayan. Okay. Kumbaga, protected itong area na to hanggang sa, ito na breakout niya na tong previous na swing high na to. Ang expectation natin yan, as a supply and demand trader, so dito, nagkaroon dito ng movement, ayan, displacement. So syempre, 'di ba? Sa mga previous video natin, especially sa training natin, kapag yung presyo tumaas or nagkaroon ng movement, ito, nagkaroon dito ng demand, syempre mag-aantay tayo ng entry setup dito pag bumalik siya dito sa demand zone. Ayan. So unti-unti na siyang bumabalik. Ito, nagre-retrace back na siya. So possible na balikan niya tong weekly na order block na to. Okay? And then kapag bumalik siya dyan, dahil yung position or yung momentum ng market dito sa Euro USD is bullish, mag-aantay tayo ng entry confirmation dito or long position. Dito sa may weekly na order block or demand zone na to. Okay? So sa daily time frame ngayon, yung presyo dito sa discount zone. Okay? So, ito guys, kapag malalaki yung movement, ang ginagawa ko is nag-aantay talaga ako ng solid na confirmation dito sa daily time frame or sa 4-hour time frame. So, antayin natin ngayon this week yung presyo na bumaba dito at magbigay siya ng ganyang confirmation at i-take profit natin itong previous na swing high na to. Okay? So, sa ngayon, nagre-retrace back pa lang si Euro USD. Ayan. So, ito guys, oh, ranging. Ayan, oh. Pero last week, dito sa may Euro USD, meron ako nakitang confirmation dito at nakapag-take ako ng sell position dito. Nagkaroon ako ng sell position dito. Oops, ang laki ah. Ayan. At tinake profit lang natin tong area na to. So, nasa 1:2 din to guys. So, not bad na rin, di ba? Kapag yung setup 1:1 lang or mababa, hindi po natin iti-take yung entry na yan kasi syempre hindi siya worth it. Kasi pag bumalik yan, possible na hindi mo ma-cover up yung mga previous na losses mo, di ba? So, ayan. Okay, so ito yung analysis natin dito kay Euro USD. Antayin natin siya this coming week na bumalik siya dito sa may demand zone na to, and then antayin natin na magbigay siya ng confirmation bago tayo mag-take ng entry. So, punta tayo dito sa may JBP USD. So, ganun din guys. Sa monthly, ayan, nagkaroon dito ng supply. Okay, at unti-unti siya nag-retrace back dito sa may previous na supply zone. Okay, so ganun talaga guys. So, supply and demand. Ayan o. So, si supply, diyan mo makikita yung bias. And syempre, pagdating sa mga confirmation, applyan mo yan ng smart money concept. Okay? So, ito, dito sa may monthly time frame, zoom in natin. Tingnan natin guys, oh. Tinake out ng market itong previous na swing high. So, nagkaroon dito ng demand at may kaunting retracement.
So, ayan, kapag ganyang kalalaking movement, guys, kailangan talaga natin mag-antay ng confirmation. So, ito yung titignan natin na opportunity within these candlesticks. Itong monthly time frame na to. Punta tayo sa weekly. So, syempre, magpa-plot tayo ng Fibonacci tool. Sa ngayon, yung presyo, nag-retrace back na siya dito sa may Fibonacci tool at pinil out niya na itong ano guys, oh. Ito yung weekly fair value gap. Ayan, oh, nandyan na siya, oh. Okay? So, almost na fill out niya na tong fair value gap na to. Sa daily, ayan, nag-retrace back na siya dito sa may discount zone ng Fibonacci natin. Okay? So, ito, for me, hindi pa ako magte-take ng entry. Mag-aabang pa ako ng another confirmation dito sa area na to. It's either possible kasi na ito, bumalik pa dito yan at bago siya magkaroon ng momentum. Okay? Sa ngayon, meron ditong supply zone. Ayan o, supply. So, may supply zone dito sa area na to. Possible na akyatin niya to at bago bumaba, or possible na bumaba dito at magdire-diretso na siya. Okay? So, if ever na bumaba yung presyo next week dito sa area na to guys, dito sa may demand zone na to, so mag-aabang tayo dito ng entry confirmation dyan sa area na yan at magti-take tayo ng long position at yung target profit natin itong area na to. Okay? So, yan po yung analysis natin dito sa may JBP USD. Alright? So, punta tayo ngayon dito sa AUD USD. So, monthly time frame. Wow, na-break niya na talaga tong previous swing high. Oh. Ayan, oh. So, next, possible, ito, i-take out niya rin tong liquidity na to. Itong swing high na to. Okay? Then, punta tayo sa weekly. Sa weekly, sobrang taas ng market. Bullish yung market. So, ito. Ayan. So, dito nag-start yung price dito sa demand na area na to. And then, syempre, as a supply and demand trader, antayin ulit natin yan na bumaba dito sa area na to. It's either dito sa may discount zone at kapag nagbigay siya ng confirmation, antayin natin na mag-take tayo dyan ng long position. So, yung analysis natin dito sa AUD, antayin natin yung market na bumalik dito sa may discount zone at mag-antay tayo ng confirmation at mag-take tayo ng long position. If ever naman na hindi bumalik, so antayin ulit din natin na i-liquidate niya tong previous na to na swing high. Then antayin natin dito sa area na to at dyan tayo magti-take ng long position. So kasi sa market guys, hindi talaga natin control at hindi all the time na kahit gaano kaganda yung A+ strategy na ginagamit natin or setup, not all the time na nangyayari talaga yan. Pero doon sa lower time frame, kung mayroon ka na ng solid na strategy, makikita at makikita mo yan. Okay? So, sa 4-hour time frame, delete lang natin. So, dito sa 4-hour time frame, tinake out niya na tong previous na liquidity. And then, nagkaroon ng move dito. So, nagkaroon dito ng break of structure. Ayan. So, ito yung pinaka-demand zone natin ng supply na to. Okay? Ng area na to. So, ito guys, so, ito yung demand, nagkaroon dito ng demand. So, tingnan mo guys, so, binalikan niya rin talaga yung area na yan. Okay? So, dito sa lower time frame, kung may nakita kang confirmation, so, malaki-laki ding profit yan. Right? So, nasa ano na rin, no? 1:2, di ba? So, napakagandang risk-reward ratio na rin yan. So, ngayon, bumalik ulit siya dito sa demand zone at nagkaroon ng break of structure dito sa area na to. At syempre, ano i-expect natin? Dito sa may order block na to or sa demand zone na to, posibleng bumalik ulit si AUD at mag-aabang tayo ng confirmation dito sa area na to at mag-take tayo dyan ng long position. Then yung target profit natin, it's either ito or ito, yung dalawang previous swing high na yan. Okay? So, yan po ang analysis natin dito sa AUD-USD. Possible na bumaba pa siya dyan kasi di ba merong high impact news sa next week. And then, kapag bumaba siya dito sa discount zone or dito sa demand zone na to, mag-abang tayo ng long position.
Kung hindi man siya bumalik pa dyan, dito naman tayo mag-abang doon sa diniscuss natin kanina sa 4-hour time frame. O, di ba? Ang gulo ng chart natin. Pero guys, syempre, pag nasusundan mo at nagkaroon ka na ng, syempre, kung marunong ka na talaga mag-analyze ng market, kahit magulo yan, maiintindihan mo yan. Okay? So, dito, next week, magabang tayo ng confirmation dito. If ever na i-respect ng market to, itong demand zone na to, magte-take tayo ng long position dyan. Kung hindi man siya magbigay ng confirmation, ito, order block din kasi ito guys, oh. Baka ito i-respect niya rin at bumalik siya dun sa weekly natin na discount. So, okay? So, yan po ang analysis natin dito sa AUD USD. So, punta naman natin, nakalimutan natin i-analyze itong BTC. So, ito guys, BTC USD. Right? So, ayan. Saan ang ating pinaka-favorite na broker? Grabe guys, oh. Di ba ito diniscuss ko last week? Ito yung nakuha nating napakagandang sell position. Ito, sell position natin, oh. Napakagandang setup. A+ setup. Ayan, oh. So, itong A+ strategy na ginagamit ko guys dito sa Forex trading, yan yung tinuturo ko sa one-on-one mentorship program natin. Kaya kung interested ka, PM mo lang ako para sa iba pang details. Okay? So ito, na-take ko to. Actually, di ba, diniscuss ko sa previous natin na Forex Weekly Outlook. Ito, naka-buy position ako dito sa area na to. Pero nung tiningnan ko ulit yung market, buti na lang hindi siya agad bumulusok. Tiningnan natin ulit yung market, nasa bearish momentum talaga si BTC. Kaya take ako ng re-entry dito, sell position. Ayan, oh. Okay, pero tingnan nyo guys, oh. Kung hindi ko lang close yung market na yan. So, kung hindi ko kinuha kung hindi ko na tinake profit, no, tingnan nyo, napakahaba ng pagbaba niya dito. Grabe. So, akala ko nga dito sa area na to, nagbigay na siya ng, ng long position confirmation. Ito, oh. Sobrang ganda na ng mga confirmation na binigay niya. Pero syempre, that time dito, sa daily time frame, marami akong nakitang long position dito. So, in-expect ko na yung market, nagbigay na siya ng break of structure dito, nagkaroon na ng movement, and then, nag-abang ako dito ng confirmation. Hindi siya nagbigay ng confirmation dito, guys, ng long position. Break niya tong previous na swing low na to, at break niya ulit to. So, ito, nakita ko tong confirmation na to, buti na lang inanalyze ko yung market kasi in-expect ko talaga na tataas talaga si BTC. Pero ito, tinake out niya ulit ng liquidity, nag-retrace back dito sa may supply zone natin at yun, nakapag-take ako ng sell position dito. Okay? So, check natin yung market dito sa monthly time frame. Currently guys, yung price, grabe, nasa $69,000 na siya. Pero ang pinakababa niya, umabot siya ng 60,700. Umabot siya ng 60,754. Binaba niya last February 1. Dito tayo sa daily para accurate. Okay, so binaba niya last February 6. 60,000. Ganyang kalalim si BTC. So ngayon, ang analysis natin dito sa may BTC for this month, tingnan nyo guys, oh. Napaka-bearish ng market. So ito guys, oh, demand. So if ever na i-respect ni BTC itong demand zone na to, posibleng mag-start na ulit siya na mag-momentum as bullish momentum. Or magtuloy-tuloy siyang bumaba. Ito, lalo na ngayon si US dollar, di ba? Nag-aabang lang yan ng konting liquidity or manipulation at ililiquidate na naman niya yung mga currency pairs against US dollar. Okay? So sa monthly time frame, ito yung analysis natin na possible na i-respect ni BTC itong area na to at possible na lumipad ulit siya or posibleng bumaba pa siya lalo. So titingnan natin ngayon yung market dito sa weekly. Ayan, sa weekly, pababa yung market. So ito guys, so nagkaroon dito ng supply. Siyempre, di ba, as a supply and demand trader, antay natin bumalik yan dyan sa area na yan. Or, baka dumiretso-diretso na siya pababa. Or, magbigay siya ng confirmation at lumipad ulit si
Bitcoin. Sa daily time frame, pag ganyan ang movement, medyo matagal-tagal pa yan na abangan na confirmation. Okay? So ito guys, ito yung supply. Ayan. So yung momentum natin dito sa daily time frame is bearish. So mag-aabang tayo ng confirmation dito sa area na to. Kapag ni-respect or nagbigay siya ng sell confirmation dyan, so possible na si BTC magtuloy-tuloy talaga siya bumaba at i-take out niya or higitan niya pa tong previous na to na swing low. Itong 60,000 na level na to. Okay? So, ayan yung analysis natin dito guys sa mga major pairs na to at titignan natin next week kung ano pa yung mga ibibigay niyang confirmation. Okay? So, lagi tayo mag-abang ng confirmation at saka lang tayo mag-take ng entry. Alright? So, summary lang guys. Tignan natin yung schedule or yung mga high impact news na mangyayari next week, lalong-lalo na sa Wednesday, yung NFP, yung non-farm payroll na anong oras yun? Wednesday at 11:30 p.m. during New York session. Ito yun, no? Ayan. Okay? And then, sa Friday, merong CPI, 11:30 p.m. So, abangan din natin to. Okay? So, yan po ang analysis natin dito sa mga major pairs na to. Hopefully, meron kang nakuwang idea kung ano ba yung magiging takbo ng market for the coming week. Okay? So, kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin yung notification bell na yan para updated ka sa mga upcoming videos natin na katulad nito. And actually guys, meron akong bagong upload na video. Ang title po nun is Forex for Beginners Introduction. Kumbaga, diniscuss ko doon sa bagong video natin yung pinaka-overview ng forex trading. Kung ano ba yung forex trading. Okay? I-check nyo po yun. Baka makatulong po sa inyo at magkaroon kayo ng magandang idea kung ano nga ba yung forex trading. So guys, yan lang for now. Hanggang sa muli at kita-kits po ulit tayo sa next na video. See you!